Wala akong hanga, dear heart. Nasaktan ang loob ng nanay ko. Pero feeling ko, yun lang ang paraan para suportahan nila ako sa intensyon kong mag-abroad at kumita. Kinausap ni nanay si tatay ng masinsina ng gabing iyon. Gusto ko sanang lihim na makinig pero nagpatulong sila ni na gumawa ng assignment. Matagal bago ko narinig na pumasok ng kwarto sina tatay at nanay. Pero matagal din bago ako nakatulog. Ini-imagine ko kasi kung sino ang mas gwapo, ang Americans o Italians. Hindi na pagkita ni Tina ang ama ng sumunod na linggo. Wala na iyon pagkagising niya sa umaga. Pagdating niya sa hapon at hanggang sa makatulog siya, ay di pa rin iyon umuwi ng bahay. Inisip ni Tina kung nagpapakamatay na ba ang ama sa pagpasada ng tricycle para huwag lang niyang ipilit na mag-abroad siya. Namamasada si tatay pero lagi siya kinalola, sabi ni Lani. Pagkahatid ni nanay ng lutong pagkain kina lola, minsan nga doon na sila nagsasalo ng tanghalian ni tatay. Galit ba si tatay sa akin? Tanong ni Tina. Sabi ni Lani, bakit siya magagalit sa'yo? Para naman sa ating lahat kaya magustong magtrabaho, diba? Kasi, sabi ni Tina, sinabi ko kay nanay na utosan si tatay ng mga kapatid niya. Totoo naman daw yun, sabi nila ni. Sinong nagsabing totoo yun? Tanong ni Tina. Si nanay, sagot nila ni. Pero matagal na. Napamulagat si Tina. Sinabi talaga yun ni nanay? Umuo sila ni. Pero, di lang daw natin nauunawaan kaya ganun ang papel ni tatay. Pero kahit daw ganun, sabi ni nanay, habang buhay siyang tatanaw ng malaking utang na loob sa mga tiya at tiyo natin. Hindi na umimik si Tina. Itinuloy na lang niya ang pamimili ng palay sa bigas na nasa kaharap na bilao. Nasa ama pa rin ang kanyang isip. Mama's boy pa rin sa loob-loob ni Tina ang tatay niya kahit ganoon nakatanda. Matagal na niyang alam ang ugali nitong iyon. Basta may tampo iyon sa nanay niya o sa problema sa kanilang mga anak nito. Sa lola niya iyon nakasiksik. Sa pagkakataong iyon, siya ang may gawa ng tampo at problema ng ama at malamang na isang araw, pupuntahan siya ng lola niya para katkatan ng sermon dahil sa pagbibigay ng sakit ng ulo sa bunso niyang anak. Hindi nagkamali si Tina. Wala pang isang oras ang lumipas ay heto na ang lola niya para siya sabunin mula ulo hanggang paa. Tinis ko na lang, sabi ni Tina, pabuntong hininga. At least, pagkatapos akong sabunin, bumango ako. Ang tatay ko ang nagbanlaw ng sermon sa akin pagkaraan. Di ang linis-linis ko pagkatapos. Maski anino ng ngiti ay walang sumungaw sa mukha ng kausap niya. Ang hirap mo namang patawanin, Michelle. Anya rito. Masisisi mo ba ako? Problema pa rin ni Michelle si Mark. Gagawin daw niya noon ng trouble ang ate nito sa Amerika kapag nag-back out siya sa pagpapakasal dito. Buti ka nga, sabi ni Michelle. Makakaalis ka na rito para kumita. Katakot-takot na sermon naman ang inabot ko, sabi ni Tina. Yung mga tita ko, isa-isa akong kinausap sa telepono para pangaralan. Ayaw mo noon?
Tanong ni Michelle. Concerned sila sa'yo. Lumabi si Tina. Anong concerned? Di naman sila nagbili na mag-ingat ako sa pupuntahan ko. Idiniin nila. Bakit ko raw sinabi na ginagawa nilang utusan ng tatay ko? Bakit ang yabang ko daw magsalita? Tapos, sa kanila rin daw ako hihingi ng tulong para sa gagastusin ko. Kaya mo ba yung magiging work mo sa Italy? Tanong ni Michelle. Kahit hindi ko kaya, Michelle, kakayanin ko. Believe naman ako sa determinasyon mo, Tina. Ba, dapat. Lalo ngayon, nakausap ko yung makakasama namin ni Aling Dolor sa trabaho. Mary ang pangalan niya. At ang dami raw talagang gwapo sa Italy. Nang mga panahong iyon, wala pang policy sa gobyerno ng Italy sa pag-i-issue ng work visa sa foreign nationals na ibig magtrabaho roon bilang domestic helper at babysitter o nanny. Pero marami ng mga Pilipino roon, mostly ay mga DH. Karamihan ay pumasok sa bansa bilang turista. Nakahanap ng employer na siyang nag-apply para ma-issuehan ng work permit ang Pinay. Ang siste, marami rin ang may illegal status, mga overstayer, mga TNT kung tawagin nating mga Pinoy. Sina Tina, Aling Dolor at Mary ay nirecruit ng kapitbahay nitong huli. Sonia ang pangalan nito. Di aakalaing 30 anyos na dahil bata ang itsura, maganda, sexy, smartly dressed lagi at very tasteful ang makeup. DH si Sonia sa Italy at nagbakasyon lang sa Pilipinas para magpahinga at para rin mag-recruit ng workers. Employment broker ang amo ko sa Milan. Paliwanag ni Sonia sa kanila. May manpower agency siya. Ganun ba? Tanong ni Aling Dolor. Wala siyang office pero lisensyado siyang broker. Sagot ni Sonia. Siya ang kinokontak ng mga employment agencies doon, lalo pag madalian ang pangangailangan ng employer sa worker. Last year, dagdag ni Sonia, 6 ang naisama ko sa Italy. 5 DH, 1 nanny. Tapos this year, pinahanap niya ako rito ng staff sa bubuksang nursery school sa Palermo. Cook at 2 teacher's aide ang hanap ni Sonia. Si Aling Dulo na isang nutritionist bago nag-asawa ang cook. Sina Tina at Mary, teacher's aide. Maganda lang pakinggan ang job title ninyo, sabi ni Sonia sa 2 dalaga. Pero sa totoo lang, alalay ng teacher at babysitter din ang labas ninyo sa 3 klase ng 3 to 5-year-old kids. Ipinaliwanag din ni Sonia kung paano sila papasok sa Italy. Sasama tayo sa tour group. Nakapili na ako ng package tour sa isang travel agency. Ang destination ng package tour ay sa Thailand, Egypt, Malta at Greece. At ganito ang gagawin natin. Shocked sina Tina, Mary at Aling Dolor pagkatapos ng meeting na iyon. Yun ngang 250,000 pesos na hinihinging lagay ni Sonia. Ang hirap-hirap nang i-produce, sabi ni Tina. Lahat ng mga kapatid ng tatay ko, inutangan namin. Tapos, kulang pa pala? Kanya-kanyang bukod na bayad ang 3 sa package tour. Kasama roon ang airfare, airport transfers, at hotel accommodation.
idagdag pa ang pocket money ng 3 para sa pagkain habang nasa tour sila. Sabi ni Mary, ang parents ko nga, isinanla yung bahay namin, Tina. Nagbuntong hininga si Aling Dolor na tiyahin ni Mary. Para makaproduce ng 250,000, ibinenta ng mister ni Aling Dolor ang lupa niyon sa probinsya na minana pa sa mga magulang. Sabi ni Aling Dolor, pero $2,000 a month naman ang susweldohin natin. Mababayaran natin agad yung mga inutang natin. Hindi kaya peking recruiter yung Sonia na yun? Tanong ni Tina. Kapitbahay namin yung mother niya, sagot Mary. Talagang nagwo-work si Sonia sa Italy. At saka, ang takot na lang niyang lokohin ako. Baka barilin siya ni Papa. Opisyal sa militar, ang ama ni Mary, si Captain Balimbing. Isang bagay yon kaya tiwala agad si Aling Dolor kay Sonia. Papatulan ba ng kuya niya, yung father ni Mary, kung peke ang job offer ni Sonia? Nang umuwi si Tina sa kanila, matamlay siya. Feeling niya, mababansot ang intensyon niyang magsimula ng kumita para sa pamilya. Saan kasi niya pakukuhanin ang tatay at nanay niya ng dagdag na 80,000? Much to her surprise, nagkusa ang lola niya na magpahiram. Walang 2 linggo ang lumipas ay on the way na ang munting grupo sa Europe. At sabi ni Tina sa sarili, here I come, mga gwapo at machong Italiano. Nakakanervyos, hindi ba? Ang paraang iyon ni Tina para lang makapagtrabaho sa ibang bansa at kumita ng dolyar. Ngunit tila man din hindi lamang pagkita ng malaki para sa pamilya ang hangad ng dalaga. Waray laging nasa likod ng isip niya ang makatagpo ng gwapo. May makatagpo naman kaya siyang gwapong Italian? Abangan